5 vilas sa Fontana Clark, Pampanga na hinihinalang pinagtataguan ng mga Pogo Boss. Sinalakay ng mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Suspended Bambantarlac Mayor Alice Go, wala na umanong lusot sa mga kaso. Fingerprint match ng alkalde, matibay na ebidensya ayon kay Senator Risa Hontiveros. Dating Congressman Arnulfo Arniteves Jr. maaari nang arestuhin ng otoridad sa Timor-Leste anumang oras ayon sa Department of Justice. Ilang Pilipino sang-ayon sa panukalang nagsusulong na parusahan ang mga taga-gobyernong namimili ng bibigyan ng ayuda. Nationwide simultaneous earthquake drill isinagawa ngayong araw. Delivery rider na binasa at hinampas pa umano sa katatapos na Wata Wata Festival sa San Juan City, nagsampa na ng reklamo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Na-turnover na ng Criminal Investigation and Detection Group sa PNP Anti-Cybercrime Group ang mga high-tech na gamit na nakumpiska sa Chinese national na hinihinalang spy. Ayon kay CIDG Director Police Major General Leo Francisco, isa sa ilalim ang mga ito sa Digital Forensic Examination bilang bahagi ng isinasagawa nilang investigasyon. Ito ang balita ni Lea Ilagan. We are hoping in the result of the WECD that our directions of the investigation will have evidence substantiated our investigations by means of the result of these examinations. Sisimula na ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang pagsusuri sa mga high-tech gadget na nakuha sa naarestong Chinese national na si Wang Liu sa Makati City noong Mayo. Ito'y matapos na i-turnover ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG kahapon sa ACG ang mga nakumpiskang gadget sa suspected spy. Ayon kay CIDG Director Police Major General Leo Francisco, ang resulta ng eksaminasyon ang magpapatunay ng dahilan ng pananatili at aktibidad ni Liu sa bansa. Kasi hinahanap natin, sir, yung magpapatibay ng allegation na this person is really a Chinese spy. Those are included. We are not closing any options, any angle of the investigations, and this will be answered after the result of these examinations. Kasama sa itinurn over ng CIDG ay ang 3 cellular phones, tablet, laptop, aerial drones at CPU. Sinabi naman ng PNP ACG na nakadepende kung gaano kalaki ang storage ng mga gadget sa tagal ng isasagawang eksaminasyon. Dagdag ni General Francisco, mayroong 10 araw ang CIDG para ibalik sa korte ang warrant na inisyu kaugnay sa eksaminasyon ng computer data. The 10 days is about the return of the warrant that the court have issued to us. So, with or without the result, we will return it. But if our time will not suffice in 10 days, we will apply for additional time to have this examination. Samantala, naghihintay pa ng court order ang CIDG para ilipat si Liu sa custodial center mula sa detention facility ng CIDG. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinalakay ng mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang 5 bahay sa Clark, Pampanga kagabi na pinaghihinala ang pinagtataguan ng mga boss ng niraid ng iligal na pogo sa Tarlac at Pampanga. Kasama umano sa mga naaresto ang big boss ng Pogo Hub sa Porac. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale.
Sa bisa ng search warrant na inilabas ng Regional Trial Court Branch 81 ng Bulacan, pinasok kagabi ng mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang 5 residential villas sa Fontana Clark, Pampanga. Dito pinaghihinala ang tumakbo at nagtago ang mga foreign national na tumakas ng salakayin ang Lucky South 99 sa Porac, Pampanga at Zunyu 1 Technology sa Bamban, Tarlac. Nadatnan sa lugar ang 19 na foreign national at ilang Pilipino. Inisa-isa ng mga otoridad ang mga ito kung mayroon silang kaukulang dokumento para manatili sa bansa. Yung mga nakuwang 19 foreign nationals, kung sila ay kasama. Kasi ang report sa atin is dito nagtakbuhan yung mga foreign nationals na tumakas dito sa Bamban at Porac Pogo Hubs. Bigo ang mga otoridad na maaresto si Wang Ziyang ng Zunyu 1 Technology Incorporated na sinasabing business partner at nagpapatakbo sa mga iligal na pogo sa Bamban, Tarlac. May mga dokumento namang nakuha na nakapangalan sa mga sinasabing kasamang incorporator ni Mayor Alice Guo sa Baupulan Development na sina Zhang Ruijin at Bao Yinglin. Ang dalawa ay nakakulong ngayon sa Singapore dahil sa kasong money laundering. Hindi na natin dinatnan si Wang Ziyang, pero yung mga dokumento na nagsasabing itong mga convicted persons for money laundering in Singapore na nakakulong ngayon sa Singapore na sila Zhang Ruijin at si Ling Baoying ay nakita natin, may mga dokumento tayo nakita during the raid, yung mga resibo nila sa Fontana na si Zhang Ruijin till June 7, 2024, nagbabayad pa rin ng kanyang renta. May 18 vault din na dadatnan ang mga otoridad na posibleng pinagtataguan ng mga passport ng mga foreign national na iniipit nila sa kanilang operasyon. Samantala, ayon sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, kasama umano sa naaresto sa Fontana Raid ang isa sa Chinese big boss ng Pogo Hub sa Porac. That is one of the informations that reached us. The other was they were able to escape Porac and they proceeded in these villas. Isa doon sa mga Chinese na nagtatago doon sa Clark Villas. Isa sa mga big bosses nung sa Porac. Ito ba sir yung Chinese na under investigation? Yes, that's why we apply for the search warrant because he is one of our subjects. Ang nahuling Chinese ay itinurn over ng CIDG sa PAOK para sa questioning. Sasampahan naman ang kasong paglabag sa human trafficking at violation of Access Device Act ang nahuling suspect. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na magpapatupad ng reforma upang mapalakas ang turismo sa bansa. Kinilala rin ni PBBM ang mahalagang ambag ng tourism industry sa ekonomiya ng Pilipinas. Ito ang balita ni Nel Baribuhok. So we are also working with the private sector to pursue reforms that will make tourists visit, stay, spend, and return to the Philippines. These include measures such as easing visa access, enhancing water sanitation and healthcare facilities in tourist destinations, improving connectivity hubs such as airports. Pagsasaayos ng mga paliparan, madaling pagkuha ng visa, water sanitation at iba pang pasilidad. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kasama ito sa mga inilatag na reforma ng administrasyon upang mapalakas ang turismo. Sa pagbubukas ng 36th Joint Meeting ng United Nations Tourism Commission for East Asia and the Pacific at UN Tourism Commission for South Asia o CAP-CSA sa Lapu-Lapu City sa Cebu kanina, sinabi ni PBBM na mahalaga rin para sa kanya ang environmental protection sa tourism industry, lalo na sa gitna ng umiiral na climate change. And if we are to talk about tourism, I am of the belief that the greener you are, the better the tourism experience will be. Kinilala rin ni Pangulong Marcos sa malaking ambag ng turismo sa ekonomiya.
na umabot sa 2.09 trillion pesos noong 2023 o katumbas ng 8.6% ng gross domestic product o GDP ng Pilipinas. Isa pa sa nakikitang susi ng Pangulo sa patuloy na pag-angat ng tourism industry ay ang edukasyon at pagtataas ng kasanayan ng mga manggagawa nito. We need to raise the standards and practices in this crucial sector by investing in education, training, and skills upgrading of all the personnel who are working in this industry. Nangako naman ang UN World Tourism Organization ng suporta sa Pilipinas sa isinusulong nitong polisiya at reforma sa industriya ng turismo. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inaresto ng mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang 3 individual na umano'y nangongolekta ng pera sa mga pasugalan sa General Santos City. Ayon kay CIDG Director Police Major General Leo Francisco, ginagamit ng grupo ang pangalan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil at maging ang kanyang pangalan para manghingi ng 2.5 million pesos na protection money sa mga pasugalan. 2 sa mga sospek ang nagmula pa sa Pasig City, habang ang isa naman ay mula sa Batangas. Ang 3 ay nakuhanan din ng baril at granada. Sasampahan ang mga ito ng kasong illegal possession of firearms and explosives at estafa. May mga impormasyon na matagal na ito. And yun yung tinatrabaho namin, binabackground namin kasi lagi na lang ganito yung mga impormasyon na may mga ginagamit ang pangalan ng mga bagong umuupong matataas na opisyal ng Philippine National Police, including matataas na opisyal ng ating gobyerno. Kaya inatasan ako ng ating Chief PNP na tingnan ito. At ganun nga, nagkaroon tayo ng breakthrough nung itong 3 na ito ay minonitor ang galaw for the last 1 week in Mindanao area. Isinusulong sa House of Representatives ang pagpapataw ng parusang kulong at perpetual disqualification sa mga opisyal ng pamahalaang namimili sa pagbibigay ng tulong sa kanilang constituent. Sinang-ayunan naman ito ng ilang mamamayan. Ito ang balita ni Rosalie Cos. 6 months to 12 months imprisonment kapag napatunayan ka, tapos perpetual disqualification from holding any government position, be it elected or talagang sa government agencies. Hindi ka na po pwede for the rest of your life. Tanging pangangalakal ang pinagkakakitaan ni Nanay Ninita. 70 years old na ang matanda at wala siyang natatanggap na ayuda mula sa pamahalaan. Kung saan lang pong loob na bigyan ko ako. Nilalang ako nasaan. Kung ang ilang kababayan ang tatanungin, sang-ayon silang patawan ng parusa ang mga opisyal ng pamahalaang mapatutunayang namimili ng bibigyan ng ayuda lalo na sa panahon ng kalamidad o sakuna. Dapat matanggal sila sa katungkulan kasi hindi sila nagiging tapat sa bayan. Hindi naman pa pwede na basta na lang bibigyan porket kaibigan mo na hindi naman pala kabarangay nyo, halimbawa. So kung mapapunta na ganyan ang ginagawa ng ibang leader, hindi naman lahat, pwede sigurong bigyan niya ng parusa or tanggalin sa pwesto. Kailangan po sana ma-actionan, mabigyan ng pansin yung lahat ng mga ganong klase ng amalya o halimbawa baka nasa sistema ba. Sa kasalukuyan, wala pang batas na umiiral upang parusahan ng mga government official na namimili ng bibigyan ng ayuda mula sa gobyerno tuwing may kalamidad. Kaya walang nangyayari sa mga reklamo kaugnay nito ayon kay ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, House Deputy Majority Leader. Wala pong specifically na tumukoy na pag namili ka ng bibigyan ng ayuda, kulong ka. Wala hong ganun sa anti-graft specifically, ini-specify na ho natin sa resolution na ito. Tulungan mo, it doesn't matter kung supporter mo o hindi, kailangan mo bigyan ng ayuda, especially kung yung ayuda na hawak mo is coming from the national government. Bunsod nito, naghaina ng panukalang batas ang mambabatas na nagsusulong ng perpetual disqualification sa mga opisyal ng pamahalaan na namimili sa pagbibigay ng ayuda lalo na sa panahon ng kalamidad.
6 na buwan hanggang 1 taong pagkakakulong at perpetual disqualification ang kakaharapin ng sinumang public official na guilty sa selective at discriminatory na pagkakaloob ng cash, livelihood o relief assistance ng mga lokal na pamahalaan. From barangay kagawad, ma'am, all the way to hanggang congressman siguro, kung mapapatunayan natin, hanggang senador siguro kung namimili siya. Dagdag pa ni Representative Tulfo, direktang paglabag ito sa accountability at transparency sa government service. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pasok na ang PNP Lady Patrollers at AFP Lady Gunner sa finals matapos makuha ng dalawang koponan ang 2-0 sa Best of 3 series ng semi-final round ng UNTV Volleyball League Season 2. Magtutuos naman ng BFP Lady Firefighters at Comelec Suffragettes para sa ikatlo at ika-4 na pwesto sa Liga ng mga Public Servant. Ito ang balita ni Harry Ilagan. Sa first game, nagwagi ang PNP Lady Patrollers kontra BFP Lady Firefighters sa 3-1. Sa first set, bantay sarado ng PNP Lady Patrollers ang mga atake ni Diaz, Adolfo, Mamangon at Bentic sa tulong ng net defense ni Oliveros at Gomez. Kaya nakuha ng PNP ang set 1 sa score na 25-23. Sa pangalawang set, nakipagdikdikan na ang Lady Firefighters sa mga sunod-sunod na explosive attack ni Avellana, Mamangon, Diaz at Bentic. Kaya nakuha ng BFP ang second set 22-25. Sa third at fourth set ng laban, tuluyan nang nawala sa momentum ang Lady Firefighters sa mga excellent set ni Bangcola at mga pasabog na quick attack ni Oliveros at cross-court attack ni Gomez at Ronquillo. Kaya nakuha ng Lady Patrollers ang third at fourth set 27-25, 25-12. Best player of the game si Cristel Ituas na may 9 attacks, 4 blocks at 2 aces. Yun nga, focus lang kami sa game. Pag pag may mali, never mind lang, move on. Then, one at a time lang, score lang, wag magmadali para hindi kami mawala sa focus. Pasok na sa finals ang PNP Lady Patrollers na nakapagtala ng 41 attacks, 5 blocks at 10 service aces. Tiwala lang ako sa mga player ko. Sabi ko, huwag kayong bumigay kasi sayang pinaghirapan natin. Itong kakamit nilang makapasok sa finals. Wala, yung masasabi ko lang, pasalamat ako sa mga coaching staff ko na sa pag-effort nila na sa pagpalit ng mga posisyon ng mga player ko, naging effective po siya. Kaya yun, nakuha namin yung papasok sa final. Sa second game, panalo ang AP Lady Gunner kontra Comelec Suffragettes sa 3 magkakasunod na set. Sa first set pa lang ng laban, nakipagpukpukan na sina Abil at Jen Rowley ng Comelec Suffragettes sa AFP Lady Gunner. Ngunit dipensado ang Lady Gunner sa mga power attack ni Yongko at Madulid. Nakuha nila ang unang set sa score na 25-17. Sa second set, pinaulanan ni Mabayad, Bantino at Haki ng sunod-sunod na explosive attack ang Comelec. Kaya nakuha nila ang pangalawang set 25-21. Sa third set, pinagtulungan na ni Yongko, Madulid at Haki ang Comelec sa kanilang mga offensive blockings sa mga atake nila Jen Rowley at Abil. Kaya nakuha ng Lady Gunner ang huling set sa score na 25-15. Best player of the game, si Ayari Yongko ng AFP Lady Gunner na nakapag-ambak ng 16 attacks, 2 blocks at 1 service ace. Sa amin naman po kasi kung sino man po naging best player, talagang pinaghihirapan din po talaga. And also di naman din po kami magiging best player kung di po gumagana lahat, like receive at saka sa set. Din po, lahat naman din po. Para sa akin naman po, pag best player ako, lahat naman din po best player para sa akin. Pasok na rin sa final round ang AFP Lady Gunner na nakapagtala ng 38 attack, 8 blocks at 5 aces. Ayun, happy ako kasi yung tinuturo namin sa kanila sa practice, na-apply talaga nila. So yun, kapag sumusunod naman sila, so magiging smooth talaga yung laro.
Samantala, abangan sa susunod na bakbakan sa Liga ng Public Servants sa Win in Sports, Win for Charity sa July 7, 2024, Linggo sa Paco Arena, Manila. Magtutuos ang BFP Firefighters laban sa Comelec Suffragettes para sa 3rd at 4th place sa first game alas 12 ng tanghali. Susundan naman itong paghaharap ng AP Lady Gunner kontra PNP Lady Patrollers para sa Game 1 ng Best of 3 Series ng Finals, alas 2 ng hapon. Live itong mapapanood sa YouTube account ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kumbensido ang ilang mambabatas na dapat nang managot sa batas si suspended Banban Tarlac Mayor Alice Go. Kasunod ito ng pagkakapareho o match fingerprint ng alkalde sa isang Chinese national na dumating sa bansa noong 2003. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Palagay ko wala nang lusot kapag ang NBI nagsabi na itong set of fingerprints ng isang pangalan at itong set of fingerprints ng iba pang pangalan ay magkapareho, finger by finger, logical na conclusion led by the NBI na iisang tao lamang ito. Pinakamatibay na ebidensya na para kay Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros ang nagmatch na fingerprints ni suspended Banban Tarlac Mayor Alice Guo at Chinese national na si Guo Huaping. Ngayong araw, inilabas ng senadora ang kopya ng resulta ng comparative examination at analysis ng National Bureau of Investigation o NBI sa fingerprints ni Mayor Guo at Guo Huaping na isinagawa mula June 25 to 27. Galing sa biometric printout ng NBI noong 2021 ang ginamit na fingerprints ni Mayor Guo, habang kinuha naman sa alien fingerprint card sa NBI noong 2006 ang fingerprints ni Guo Huaping. Batay sa report, identical o magkapareho ang fingerprints ng dalawa at iisang tao lang ang pinanggalingan nito. Para sa senadora, matibay na ebidensya na ito para umano mapanagot sa batas si Mayor Guo. Kung ang kaso na hinaharap natin ay isang Chinese national who posed as a Filipino para makakuha ng isang elective office at kasabay pa niyan nag-identity theft ng isang Pilipina para mabigyan ng cover ang mga pogo sa kanilang iba't ibang mga criminal activities. Kung makonvict siya, she will have to serve time here in the Philippines. Ayon sa abogado ni Mayor Guo na si Attorney Stephen David, masyado pang maaga para magkomento sa issue dahil wala pa niya silang oportunidad para masuri ang mga dokumento at mga pinanggalingan nito. Inaasahan naman na anya nila na gagamitin ito sa korte, kaya doon na lamang sila magkukomento. Kasunod ng findings ng NBI, nanawagan sina Senators Hontiveros at Sherwin Gatchalian sa Office of the Solicitor General na agad nang ihain ang co-warrant case laban kay Mayor Guo para matanggal na ito sa pagka-mayor. Wala pa namang petsa ang susunod na pagdinig ng Senado. Ngunit kabilang sa mga tututukan ng mga senador ang mabigyang linaw ang misteryo sa nadiskubreng isa pang Alice Leal Guo. Dagdag ng senadora, pag-aaralan pa ng komite kung iimbitahan sa susunod na pagdinig ang mga personalidad na kasama ni Mayor Guo sa isang larawan na ipinakita ni Senator Hontiveros, kailang na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Bureau of Corrections Chief Nicanor Faeldon. Habang ibubunyag din anya ng senadora ang koneksyon ng Pogo sa isa umanong malaking kontrobersiya na inimbestigahan na noon ng Senado. Samantala, posible namang imbestigahan din ng Senado ang sinalakay kagabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na 5 villas sa Fontana Leisure Park sa Pampanga kung saan umano nagtago ang ilang dayuhan na nakatakas sa Pogo Hub sa Banban Tarlac at Porac, Pampanga. Tingin ni Senator Hontiveros, posibleng iisang grupo lang ang nagpapatakbo sa mga Pogo Hub, kaya palipat-lipat lang ang mga nakakatakas na foreign nationals. Napakalawak nga talaga, di ba? At napakalapot. Villas na naman, no? So parang similar architecture sa nakita natin, for example, sa Pogo Hub sa Bamban. At kung dito rin sa Fontana, nakita yung mga documentary evidence na napakabigat niyan na may co-incorporators or may interlocking directorates between Fontana and Bamban and Porac at yung nauna ng Clark
Sun Valley. Ibig sabihin, hindi ito magkakahiwalay na kumpanya. Lumilitaw na talagang probable mayroong some kind of group of companies at kapag nare-raid yung isa at may mga nakakatakas, ay talagang tumatakbo na lang sila doon sa kabilang mga hubs. Umaasa si Senator Hontiveros na nakikipagtulungan na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa ibang bansa na lumalaban din sa Pogo matapos mapag-alamang nagrerenta sa mga villa sa Pampanga si Wang Ziyang na pugante mula China at iba pang kasosyo at co-incorporator si Mayor Guo sa Baofulan Development na sangkot sa money laundering scheme sa Singapore. Dahil mukha talagang itong Pogo ay hindi lang national kundi regional at international problem, I hope na magkakaroon na rin ng coordination sa pagitan ng ating mga national government agencies at yung sa ibang mga bansa na kumilos din laban sa Pogo. Horin Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sapat na ang match ng fingerprints ni Mayor Alice Guo at sinasabing Chinese national na si Guo Waping upang maging basehan para matanggal sa pwesto ang alkalde. Ayon ito sa dating judge at ngayon ay National Bureau of Investigation Director na si Jaime Santiago. Ito ang balita ni Ryan Lacalale. Sa eye view ng batas ng court, conclusive evidence ito. Maaaring matanggal sa pwesto si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo dahil sa pinakahuling natuklasan sa pagkatao nito. Kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI na tugma ang fingerprints ni Mayor Alice Leal Guo sa sinasabing Chinese na si Guo Waping upang ma-qualify bilang isang public official ng bansa. Dapat isang natural-born citizen ng Pilipinas. Ayon sa direktor ng National Bureau of Investigation na si retired Judge Jaime Santiago, bunsod nito, posibleng mapatalsik sa pwesto ang alkalde. Alam mo, ang kowaranto, yung bang na-appoint o na-elect ka sa isang position, kulang ka naman sa required by law. O magiging kulang na siya sa Filipino citizenship. Kowaranto will prosper. Dagdag pa ng NBI Director, conclusive ang fingerprint match, kaya matibay itong ebidensya. Hindi rin maaaring magkatulad ang fingerprints ng dalawang tao, kahit pakambal ang dalawa. Alam mo ang fingerprinting, dactyloscopy, it is an infallible science of identification. Infallible, hindi nagkakamali. Conclusive yan. Alam mo, lagi ko na nga sinasabi, walang dalawang tao sa buong mundo na pareho ang fingerprint kahit kambal. So, conclusive yan. Kinumpara ng NBI ang fingerprint ni Guo Waping Lin na kinuha March 28, 2006 sa alien fingerprint card at sa clearance application ni Mayor Alice Guo noong March 10, 2021. Dito natuklasang tugma ang fingerprints. Ngayon, kinumpare namin yung 2006 na fingerprint card ni Guo Waping Lin at ni Alice Guo Ilial, one and the same person. So, conclusive yan na yung Guo Waping Lin and Guo Alice is the same. Ayon sa NBI, kahit inabot ng 15 taon ay hindi nagbabago ang fingerprint ng tao. Patuloy na tutulong ang NBI sa aspetong teknikal at forensik sa ginagawang investigasyon kay Mayor Alice Guo. Ipinapaubaya na ng NBI sa ginagawang pag-iimbestiga ng Senado ang pagsasampa ng kaso laban sa alkalde. Ayon naman sa abogado ni Guo na si Stephen David, masyado pang maaga upang magkomento sa issue dahil hindi pa nila nasisiyasat ang mga dokumento at maging ang mga testigo. Ryan Lacalale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpalitan ng maanghang na salita sina US President Joe Biden at katunggaling dating Pangulong Donald Trump
sa kauna-unahang television debate para sa 2024 US presidential election. Ito ang ikalawang pagkakataon na nagharap ang dalawa para sa pambansang halalan. Ito ang balita ni Rosalie Cruz. Nagharap sa kauna-unahang presidential debate para sa 2024 election sina US President Joe Biden at dating American Chief Executive Donald Trump. Itinuturing itong earliest debate sa modern US history. Sa showdown ng dalawa, nagkaroon ng personal na mga pag-atake. Kapansin-pansin naman ang paos na boses ni Biden at paminsan-minsan ay verbal blanks. Bunsod nito, naniniwala ang mga eksperto na mas pag-uusapan ng publiko ang performance ni Biden sa debate kaysa kay Trump. Posible ring umigting ang agam-agam sa edad ng Pangulo at pagiging akma nito sa tanggapan. Maging ang Democrats, nagpahayag na rin ng pangamba kaugnay ng performance ni Biden sa debate. Paulit-ulit namang tinuliksa ni Trump si Biden sa isyu ng ekonomiya at foreign policy. Samantalang si Biden, tinukoy ang criminal conviction ng katunggali at pagtatangkang baliktarin ang resulta ng 2020 election. Ito ang ikalawang pagkakataon na magkaharap para sa White House bid, sina Biden na isang Democrat at si Trump na isang Republican. Kasunod ito ng pagkatalo ni Trump sa eleksyon noong 2020. Rosalie Cruz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nominated ng European Union leaders ang kasalukuyang European Commission Chief na si Ursula von der Leyen para sa ikalawang 5 taong termino bilang tagapanguna ng EU sa isang summit sa Brussels. Bukod sa kanya, pinili rin bilang susunod na EU's Foreign Affairs Chief si Estonian Prime Minister Kaja Kallas. Susunod na chairman naman ng EU summits ang dating Portuguese Prime Minister na si Antonio Costa. Lahat ng kandidatong ito ay centrist, pro-EU factions. Nakatakdang bumoto ang European Parliament sa nomination sa susunod na buwan. 6 na tao ang nasawi matapos na sumalpok ang isang international express train sa isang bus sa southern Slovakia. Nangyari ang insidente malapit sa Nové Zámky, nasa 80 kilometers east ng Kapitolyong Bratislava batay sa emergency services. Ayon din sa ulat, 5 iba pa ang nasugatan sa insidente. Critical naman ang kalagayan sa ospital ng driver ng bus. Nasa 200 ang pasahero ng tren at 9 sa bus nang mangyari ang collision. Isang malaking uka sa lupa o sinkhole ang dahilan ng pinsala sa soccer field sa Alton's Gordon Moore Park na nasa Southern Illinois, USA. Nakuhanan ang pag-collapse ng lupa ng security camera. Nasa 100 feet ang lawak ng sinkhole at tinatayang 50 feet naman ang lalim. Nasa ibabaw lang ng isang limestone mining ang sinkhole. Wala namang nasugatan sa insidente at pansamantalang isinara ang parke at mga kalapit kalsada. Nadagdagan pa ang natagpo ang floating shabu sa karagatang sakop ng Ilocos Sur. Ayon kay Ilocos Sur Provincial Director Police Colonel Darnel Dulnuan, 80 pakete na ang na-turnover ng mga mangingisda simula noong Lunes. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Kahapon po ng tanghali, meron pong report sa akin na meron pong natagpuan uli na 19. Nakalagay po sa isang black na sako na medyo may sira na siya. Tapos meron pong mga yung parang maliliit na shells na kakapit na po sa sako. Tinatayang nasa 1 buwan na sa ilalim ng dagat ang mga lumutang na iligal na droga sa karagatang sakop ng Ilocos Sur. Ayon kay Ilocos Sur Provincial Police Office Director, Police Colonel Darnel Dulnuan, ito'y base sa itsura ng sako na pinaglalagyan ng mga hinihinalang shabu. According po sa mga fishermen na nakausap namin, yung mga taga-roon, pag mga ganun daw po is mga halos mga 1 buwan daw po or mahigit pa po pag nakapitan na po ng mga parang shells. Sa ngayon, nasa 80 pakete na ang na-turn over sa kanila ng mga mangingisda simula noong Lunes. 24 ang unang natagpuan sa San Juan, Ilocos Sur noong Lunes. 18 ang nakuha sa Kawayan noong Miyerkules ng umaga. 18 naman ang nakuha sa Magsingal noong Miyerkules ng gabi.
habang Huwebes ng umaga nang makita ng mangingisda ang 19 na pakete sa Magsinggal na sinundan ng isa pang pakete kagabi. Sa kabuuan, aabot na sa mahigit kalahating bilyong piso ang halaga ng natagpuang shabu. Kaugnay nito, pinag-igting pa ng Ilocos Sur PNP ang Seaborne Patrol upang matagpuan kung saan ang gagaling ang mga naanod na drugs. Naabot na po namin yung sinasabi natin na boya, yung parang boya na pinaglalagay po ng ating gobyerno. Doon po tayo umabot. And secondly, nag-conduct rin po tayo ng Seaborne Patrol doon sa banda ng Santa Maria. Unfortunately po, nag-capsize po yung boat po nila. So ang effort na ginawa po natin kahapon, rescue na po natin yung mga tropa po natin. 19 po silang lahat na katao na na-rescue po natin. Umabot po ng rescue ng hanggang kahapon po ng gabi. Samantala, nagpapatuloy din ang mahigpit na checkpoint sa lalawigan upang masigurong hindi sila malulusutan ng mga sindikato ng ilegal na droga. Actually, pinaigting po natin yung monitoring po natin, hindi lang po sa dagat, dito rin po sa dito po sa buong Ilocos Sur, na baka may mga kahina-hinalang mga individual na papasok dito sa atin at yan nga magpupunta sa mga shorelines po natin. Pinaigting po natin yung mga natin, yung tinihensya natin, yung PCR activities po natin, at pulong-pulong po tayo sa mga barangay officials doon po sa malalapit ng shoreline. Pati po yung mga fishermen po natin, nakipag-usap na po kami. Actually, binubuhay po namin, rini-revive po namin yung sinasabi po nating bantay dagat task group po natin dito sa Ilocos Sur. Kinumpirma din ni Colonel Dulnuan na magbibigay ng pabuya ang pamahalaang panlalawigan sa mga mangingisda na magtu-turn over ng mga natatagpuang shabu. Sabi po nila, accordingly na in-announce naman po nila kahapon, is around 50,000 po per mangingisda. Then si local chief executive rin po, hindi naman po sila nagbigay ng exact amount, pero sabi po nila, magbibigay rin po sila. Kung hindi po nila matapatan yung ibibigay ng ng provincial government, magbibigay rin po sila ng medyo mas mababang halaga nga lang, pero meron din po sila ibibigay. On the part of PIDEA naman, ang pronouncement rin po nila is magbibigay rin po sila ng pabuya around kung po yung magkano po yung maibibigay po. Ang natura mga shabu ay nananatiling nasa forensic group para isailalim sa pagsusuri at inventory bago i-turn over sa Philippine Drug Enforcement Agency. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maaari nang arestuhin ng mga otoridad sa Timor-Leste si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. anumang oras ayon sa Department of Justice. Kampante rin ng DOJ na ipatutupad ng Timor-Leste government ang extradition ng pinatalsik na mambabatas. Ito ang balita ni Dante Amento. Could you be arrested? It's up to the Timor-Leste authorities. Why? Because that person, subject of the extradition, is already an undocumented alien. Bagamat maaari pang maghain ng apela o motion for reconsideration ang kampo ni dating Congressman Arnie Teves matapos pagbigyan ng Timor-Leste Court of Appeals ang extradition request ng Pilipinas, ipinahayag ni Department of Justice Undersecretary Raul Vasquez na anumang oras pwedeng arestuhin ng mga pulis sa Timor-Leste ang dating mababatas. Paliwanag ni Vasquez, illegal na kasi ang panunuluyan nito doon dahil wala itong passport matapos itong kanselahin ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas. May nilabag na rin itong immigration law at kapag inaresto siya ay magiging immigration detainee ito. It's now a question really of what do they have to do, and that's a policy decision on the part of Timor-Leste authorities whether or not to arrest him for purposes of making sure that he won't slip out of Timor-Leste. Ang abogado naman ni Teves na si Attorney Topacio naniniwalang hindi aarestuhin ang kanyang kliyente liban na kung ipag-uutos ng korte. Hindi po kailangan unless ipag-uutos ng court. But ang sabi sa akin ng mga abogado sa Timor-Leste ay usually po the status quo is maintained. Kasi wala naman pong nag-change sa situation.
Samantala, kampante naman ng DOJ na ipatutupad ng Timor-Leste ang extradition ni Teves. Dagdag pa ng DOJ, may isang buwan na pwedeng magsumite ng apela ang kampo ng dating kongresista. Gayunman, ang paniniwala ng DOJ ay hindi na babaliktarin ng korte ang nauna nitong desisyon dahil walang batayan ang argumento ng kampo ni Teves. At dahil walang Supreme Court ang Timor-Leste, ang apela ni Teves ay sa Court of Appeals pa rin isusumite. Unless there are new matters, arguments, or pieces of evidence that will be presented, normally the same body would maintain their decision. We are very confident that the same decision would be rendered and the motion for reconsideration or the appeal would be denied in due course by the Timor-Leste judicial authorities. Binigyang diin naman ng abogado ni Teves, mahabang proseso pa ang pagdadaanan bago magkaroon ng pinal na hatol sa pagpapauwi kay Teves sa Pilipinas. Ayon kay Topacio, bukod sa apela, isa rin sa kanilang opsyon ang paghingi ng political asylum ni Teves at sa ngayon ay nakabinbin pa niya ito. According to the Timor-Leste lawyers, the process is still ongoing and that there is a principle in their law that says that if there is a pending political asylum application, notwithstanding any extradition request, a person cannot be extradited. Pero nilinaw naman ng DOJ tapos na ang isyu ng paghingi ng asylum ni Teves dahil hindi ito pinagbigyan ng Timor-Leste government. Yung political asylum was the first recourse that was availed of by former Congressman Arnie Teves. This was denied. They filed a motion for reconsideration. This was denied as well. So to our minds, as lawyers, that is the end of the rope on that particular aspect. Samantala, kasunod ng desisyon ng Timor-Leste Court of Appeals sa extradition request ng Pilipinas, naniniwala si Mayor Janice Digamo na makakaharap nito si Teves sa mga susunod na pagdinig sa mga kaso nito dito sa bansa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala si Senate President Chis Escudero na excellent choice si Senator Sonny Angara sakaling ito ang maitalaga bilang susunod na Secretary ng Department of Education. Sa isang text message, sinabi ni SP Escudero na highly qualified si Senator Angara sa posisyon. Natanong na rin anya siya tungkol dito ng isang tao na malapit sa presidente at sinabi niyang pwedeng maging kapalit ni Vice President Sara Duterte si Senator Angara sa DepEd. Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na iaanunsyo niya ngayong linggo kung sino ang susunod na DepEd Secretary matapos na magbitiw sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Nahuli ng mga operatiba ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ang 2 ambulansya na dumaan sa EDSA busway nang walang pasyente. Nangyari ang insidente kaninang umaga kung saan napag-alaman na wala ring dispatch order ang ambulansya. Bukod sa walang sakay na pasyente, gumamit din ito ng blinker o wangwang. Katwiran ng mga driver nito, may hinahabol muna silang event sa Pasay City. Matapos na mahuli at matikitan, ang 2 ambulansya, muling pumasok ang mga ito sa busway at muling binuksan ng blinker at wangwang. Dahil sa insidente, maghahain ang SAIC ng show cause order sa Land Transportation Office upang pagpaliwanagin ang mga pasaway na driver ng ambulansya. Tampok ngayong linggo ang Team Motor Clyde at kanilang chosen beneficiary para sa nakamit nilang cash prize sa Manibela Challenge. Ang Ride for Charity na ito ay siya namang hinangaan ng Lingap Balen Foundation. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Hindi lang masaya, kundi makabuluhan. Ito ang naging pakiramdam ng Team Motor Clyde sa kanilang pagsali sa kauna-unahang Manibela Challenge. Ayon sa team leader ng grupo na si Clyde Solano, bilang isang magaling na coach,
nabigyan niya ng inspirasyon ang dating takot sumubok magmotorsiklo. It's how you enjoy and support the community. Katulad po sa inyong adhikain na makapag-support po sa charity, doon pa lang po panalo po tayong lahat. Para sa bagong rider na si Lay Buwan, na siya ring napiling beneficiary, ang Lingap Balen Foundation. Malaki talaga ang naitulong sa kanya ng pagmumotorsiklo. Binabawi ko na yung na-stuck sa utak ko na pag nag-rides ka, kapag nag-ride ka, kalahati ng katawan mo nasa pilit ng kamatayan. Mali kaya. Nag-ride po ako, dumugtong ang buhay. Through motor, ang layo-layo ng mararating mo at marami-rami kang makikitang nangangailangan na pwedeng-pwede ka. Pwedeng-pwedeng nagmotor, through motor, makaka-meet ka ng tao na who are really in you. Nagpapasalamat din siya sa pagkakapili sa kanilang foundation bilang beneficiary ng Manibela Challenge. Umaasa rin si Buwan na simula pa lang ito ng collaboration nila ni Kuya Daniel Razon sa pagtulong sa mga nangangailangan. We are giving it as a instrument to bless other families. So, Kuya, I hope to see you in one of the meetings very soon, and count me in if in case we have other mission para sa tao. Abangan ngayong linggo sa Manibela, alas 8:30 ng umaga, ang naging diskarte ng Team Motor Glide at alamin ang charity works ng Lingap Balen Foundation. Sabayan din itong mapapanood sa Manibela YouTube channel. Brian Evangelista, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagsampa ng reklamo ang isang delivery rider na binasa at hinampas pa umano habang naghahanap buhay sa araw ng Basaan Festival ng San Juan City noong Lunes, June 24. Ito ay sa gitna ng panawagan ni Mayor Francis Zamora sa iba pang biktima na dumulog sa City Hall upang makapagsampa ng kaukulang kaso. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. May lumapit po sa akin isang lalaki na akma po akong babasain ng tubig. Pinigilan ko po ito. Nagsabi po ako na, boss, wag po muna kasi mababasa po yung cellphone ko at saka ito po yung laman po nito ay mga documents. Ngunit hindi po ako pinagbigyan. Binasa pa rin po ako hanggang po yung cellphone ko po ay nasira kasi nabasa po ng tubig. Dumulog kanina sa San Juan City Hall ang isang delivery rider upang ireklamo ang nangyaring pambabasa at umano'y pananakit sa kanya sa nakaraang Wata Wata Festival noong Lunes. Sa kuha ng CCTV ng Barangay Batis, makikita ang paghagis ng tubig ng isang residente sa motorista. Nang salagi ng delivery rider ang lalaki, agad siyang hampas nito. Pagkabasa niya po sa akin, napamura po ako kasi nabasa yung cellphone ko. Pagkatapos po nun, ayun na po, inampas pa ako dito sa ulo. Pagkatapos na po ang hampasin sa ulo, umalis na siya. Tapos yung ibang mga tao po doon, pinagbabasa na po ako ng tubig. Dahil sa insidente, posibleng kasuhan ng biktima ang lalaking nanakit sa kanya. Binigyan din naman ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang ilang patakaran sa ordinansa ng lungsod kaugnay sa selebrasyon ng Wata Wata Festival. Pangunahin na rito ang pagbabawal sa puwersa, pagbubukas ng pribado o pampublikong sasakyan, ang pagbabanta o pananakit sa isang individual, gayon din ang pagyugyog sa mga sasakyan at pagpasok sa mga public utility vehicle para maghagis ng tubig. Sa ilalim ng ordinansa, maaaring patawan ang lalabag ng 2,500 pesos na multa at isang araw na community service para sa unang paglabag. 3,500 pesos naman ang multa at 3 araw na community service kung second offense, habang 5,000 piso naman at pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na araw ang parusa sa ikatlong paglabag. Pero dahil sa mga naperwisyo sa nakaraang Wata Wata Festival, plano ni Mayor Zamora na sampahan ng mas mabigat na mga kaso ang mga lumabag sa ordinansa. Kasama sa mga kasong planong ihain ng alkalde ang direct assault, less serious physical injury, unjust vexation, malicious mischief at iba pa. Gamitin natin ang revised penal code kasi mas may ngipin yan
Talagang makukulong sila dyan, mas mataas ang multa at talagang mararamdaman nila ang parusa. Samantala, para kay Senador J.V. Ejercito na dati ring nagsilbing alkalde ng San Juan at umari nag-conceptualize ng Wata Wata Festival, nagkaroon na anya ng failure of leadership si Mayor Zamora. Sa pahayag na inilabas ng Senador, sinabi nito na marahil ay nagkulang sa preparasyon at pagpapaalala si Mayor Zamora kaya't may ilan ang nagkagulo noong basaan. Tugon naman ni Mayor Zamora at inarin anyang nangyayari ang ganitong mga insidente sa mga nakaraang pamamahala sa San Juan City. Alam niyo naman po, expected naman po yan na wala naman hong magandang sasabihin si Senator Ejercito tungkol sa Makabakong San Juan. Expected naman po yan. Number one, these are isolated incidents. No? At kahit naman po ng mga nakarang administrasyon dito sa San Juan, nangyayari na po yan. Alam naman niya yan. Bunsod na mga kaguluhang nangyari sa nakaraang Wata Wata Festival, planong lokal na pamahalaan na limitahan na lang sa susunod ang mga lugar na pagdarausan ng taunang basaan. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magpapatupad ng curfew ang lokal na pamahalaan ng Island Garden City of Samal sa Davao del Norte sa mga menor de edad. Kasunod ito ng pagkamatay ng 2 kabataan sa lungsod matapos barilin sa isang internet cafe. Ito ang balita nila Lay Moreno. We will be implementing strictly the curfew on minors by 10 p.m. up to 5 a.m. na nagbabawal po sa ating mga minors to loiter or gumala sa ating isla. Except po, meron po tayong mga exceptions dito kung ang mga minors po natin ay mga accompanied ng kanilang mga magulang or mga guardians. Simula mamayang gabi, bawal nang lumabas ng bahay, dormitoryo o boarding house sa mga minor de edad sa Island Garden City of Samal sa Davao Norte mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Ipatutupad ang curfew kasunod ng pagkasawi ng 2 minor de edad sa lungsod na pinagbabaril sa isang internet cafe na mga hindi pa nakikilalang sospek pasado alas 9 ng gabi noong Linggo, June 23. Matapos ang ginawang krimen, agad tumakas ang sospek sakay ng motorsiklo. Sa inilabas na executive order ni Samal Mayor Al David Uy kahapon, nais nitong malimitahan ang paglabas sa mga kabataan upang hindi na maulit ang pangyayari. Batay sa aktusan ng LGU, maaari lamang lumabas sa mga minor de edad kung kasama nila ang kanilang mga magulang o guardian. Gayon din kung may emergency situation o pauwi na galing sa trabaho, school activity o religious event na supervised pa rin ng isang nakatatanda. Pero kailangang diretso na sa pag-uwi ang mga ito. Inatasan naman ng Philippine National Police at mga barangay officials upang striktong maipatupad ang curfew sa Samal Island. Pinapaalalahanan din ng mga magulang o guardian na dapat tiyakin nilang nasa loob na ng bahay ang kanilang anak bago ang curfew. Ang mga mahuhuling minor sa panahon ng curfew ay maaaring pauuwiin at kausapin ng kanilang mga magulang. Ayon sa Samal Police, asahan na ng mga residente ang presensya ng mas maraming mga pulis at barangay officials sa kalsada, lalo na kapag gabi. Mahigpit ring ipatutupad ang no plate, no travel policy sa isla. Sa ilalim nito, ipinagbabawal sa mga motorista o bisita ang pagbiyahe ng kanilang mga motorsiklo o sasakyan na walang plate numbers at driver's license. Pwede po silang maisuhan ng ating temporary operators permit pag nag-violate po sila nito. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bilang paghahanda sa pinangangambahang The Big One, muling pinangunahan kanina ng Office of the Civil Defense ang nationwide simultaneous earthquake drill para sa ikalawang quarter ng taon. Muling nakiisa sa earthquake drill ang iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan, gayon din ang ilang pribadong grupo gaya ng UNTV News and Rescue. Mula sa Pasig City, ito ang balita ni Jed Neresina live. Jed, ano ang assessment ng Office of the Civil Defense sa isinagawang earthquake drill kanina at gaano ba tayo kahanda para rito sa
pinangangambahang The Big One. Monica, sa kasalukuyan ay hindi pa tapos yung simulation na ginagawa dito sa Red Training Center sa Pasig City. Ngunit nabanggit kanina ng Office of Civil Defense na malayo pa tayo sa aspetong masasabing handang-handa na tayo pagdating sa The Big One. Pero patuloy nga yung ganitong klase ng aktibidad para mas mag-improve o ma-enhance pa yung kakayahan ng ating mga response team, gayon din ang ating mga kababayan kung sakaling ang dumating ang The Big One. Muling nagsagawa ng simulation ngayong araw ang mga otoridad sa pangunguna ng Office of Civil Defense kung saan muling sinanay ang kahandaan ng bawat isa sakaling tumama ang kinatatakutang 7.2 magnitude na lindol o ang The Big One. Sabayan ang isinagawang earthquake drill sa iba't ibang panig ng bansa kung saan nakiisa ang iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan at mga pribadong grupo. Ayon kay Philippine Volcanology and Seismology o PVOX Director Teresito Bacolcol, mahalaga ang simultaneous earthquake drill para maihanda hindi lang ang mga rescuer o response team ng bawat lugar, kundi maging ang publiko. Kailangan talaga natin seryosohin because again, earthquake drills like what we did earlier, earthquake drills build muscle memory. So nagiging habit forming yan. And alam kaagad natin anong gagawin natin if there is an actual event. Para naman kay OCD Assistant Secretary Bernardo Rafael Alejandro IV, bagaman hindi pa rin masabing handang-handa na tayo para sa The Big One, siniguro nito na patuloy ang pagsasanay na ating ginagawa, gayon din ang mga plano para sa agarang pagresponde sa anumang sakuna. Katuwang ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Nobody can really say that we are ready, but we are preparing ourselves to be ready when the time comes. So nakita nyo, meron na tayong mga responding units, nagtatayuan na yung ating mga LGUs ng mga training centers kagaya nito to train not only the responders but also educate. Samantala, ipinaliwanag naman ni Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. na mas mapanganib ang mga infrastrukturang guguho sa panahon ng lindol na maaaring magdulot ng pagkasawi ng mga tao. Kaugnay nito ay nakikipagtulungan naman ang DOST sa Department of Public Works and Highways upang maipatibay pa ang mga kalsada o infrastrukturang itatayo sa bansa. Namang nakiisa ang UNTV News and Rescue sa quarterly nationwide simultaneous earthquake drill na isinagawa ng OCD. At tulad ng mga government employees, sabay-sabay rin na nag-duck cover and hold ang mga empleyado at nagsagawa rin ng evacuation. Bukod sa first aid training, sinisikap rin ng UNTV na maturo sa mga empleyado nito ang mga paghahanda sa panahon ng kalamidad upang maiwasan na maging casualty at bagkus ay makatulong pa sa ibang nangangailangan sa panahon ng sakuna. Monica, ayon sa OCD, magpapatuloy itong ginagawa nilang quarterly nationwide simultaneous earthquake drill nang sa gayon ay maipaalala sa bawat isa kung ano yung dapat gawin natin pagdating ng The Big One. At dito nga sa likod natin, makikita natin yung simulation area at patuloy yung response team natin sa pagtatanggal ng mga obstruction o kaya yung mga parte ng gumuhong gusali para nga ma-rescue yung mga taong na-trap doon sa gusali. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Jed Neresina. Dahil sa pagmamahal at layuning lalo pang maitaguyod at makilala pa ang musikang Pilipino, patuloy na nagbubukas ng kanilang pintuan ang KDR Music House at Wish 1075 upang magbigay ng oportunidad sa mga bago at talentadong artist sa industriya. Samantala, kaabang-abang naman ang kauna-unahang pagtugtog ng bandang Letters from June sa Smart Araneta Coliseum para sa kanilang kantang bituin na official theme song ng Wish Date, Send My Love. Ito ang balita ni Gladys Tuapi.
pagdiskubre ng KDR Music House at Wish 107.5 sa mga grupo at individual na nagsisimula pa lang sa industriya, ngunit may malaking potensyal sa musika. Kamakailan lang ay ipinakilala ng KDR Music House ang bandang Letters from June bilang pinakabagong exclusive recording artist nito. Ayon sa grupo, hindi nila akalain na may magbubukas na ganitong oportunidad sa kanila. We didn't know that there was such a thing na there's an open door in Wish that caters for new artists like us. And sabi namin na it's such a nice way to really accommodate and to really see the talents of up-and-coming artists. And in KDR po, the amount of support that the management has been giving us, the amount of platforms that the management is allowing us to use, it's something that upcoming artists are parang we can't wish for anymore. 2 linggo pa lang ang nagdaan nang ilabas ang kanilang debut song na Between sa digital music platforms. Ngunit umabot na ito sa higit 15,000 streams. Nakapasok din ito sa New Music Friday at Fresh Finds Philippines ng Spotify. At nagkaroon na rin sila ng guesting sa ilang music events. Sa dorm room sessions, tutugtog sa unang pagkakataon ang bandang Letters from June sa The Big Dome para sa kanilang original song na napili bilang official theme song ng Wish Date Send My Love na mapapanood na ngayong linggo. Ilang araw bago ang kanilang live performance, puspusan na ang pag-e-ensayo ng banda. I think we've been rehearsing for like weeks and weeks and ends kasi syempre, Araneta po, The Big Dome. And it's like one of the biggest dreams of any artist. So, dapat po talaga, pukpukan yung rehearsal po namin. And we make sure that we perform the song at its 100%, even more, like 200, 500%. We specifically set a week straight before the big day para every day na remember po yung songs, every day if merong problem or if there's minor changes or minor nuances in the arrangement po, we get to fix it as soon as possible. Umaasa sila na ang kanilang tagumpay ngayon ay makapagbibigay inspirasyon sa lahat ng mga nangangarap. Bukod sa Letters from June, aabangan din ang live performances ni Maki, Nobita, Jada, at Jason D. Ang Wish Date Send My Love ay pagbibidahan ni Alan Dizon, Karen Timbal, Mark Ian Garcia, Lloyd Garcia, Kira Ballinger, kasama si Kate Yalong. A story about love that defies the boundaries of time and distance. Ngayong June 30, alas 7 ng gabi sa Smart Araneta Coliseum. Labis, tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito na po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Biyernes. Happy weekend po sa inyo lahat. Salamat at shoutout kina Mario Menodin, Alex Balse de la Cruz at Angel de la Cruz. Maraming salamat din kay Crisanto Talabucon, John Miranda at Dennis Talion. Samantala, narito po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Pedro 3:11 na nagsasabi, "At tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti, hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan."
At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.